Lo, si Mama. Mamaya. Talaga bang gusto mo mag-aral? Opo, totoo. Gusto ko talaga mag-aral, Ma. Payag po kayo, Ma? Mag-aaral na ako, Ma? Oo. Mag-aaral na ako, Pa? Ay, wag na lang. Kasi Mamo, nawatay na parang buliwag na sinabi niyo. Hindi ka naman ma-joke dyan. Mag-aaral na ako? Breathe in, breathe out. Salamat, Ma. Love you. Bawiin ko kaya. Simula noon, sinuportahan na si Dan ng kanyang ina sa pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kung saan-saan sila naghanap ng scholarship. Kasabay nito, nagpatuloy si Dan sa pagbebenta ng mga kandila at pinasok na rin ang ibang mga trabaho gaya ng paglilinis ng mga opisina at maging ng kalsada. Kailan may di susuko. Di natitinag ng pagsubok, nasaan man sa mundo. Bumahaman o bumagyo, ngiti ay di naglalaho. Hindi nagtagal ay nakapagtapos si Dan sa kolehiyo. At habang naghihintay ng board exam, ay agad naman siyang nagturo sa isang pribadong paaralan. Pero sa kabila nito, hindi niya nakalimutan ang mga batang gaya niya, nakapos pero gustong matuto. Tinuruan sila ni Dan ng walang hinihintay na kapalit mula sa kanila. Bye! Uy, bukas ulit, ha? Sige, ingat kayo. Bye, class! Danica, ano ba yung pinagagawa mo? Alam mo, nag-graduate ka, pero hindi ko kasi maintindihan bakit nagtsatsaga kang maging teacher dyan sa mga kapitbahay. Ma, ako ba, share your blessings nga, di po ba? Tsaka yun din yung ginagawa sa akin ng mga teacher ko nung bata ako. Kahit pa, alam mo, ang mabuting gawin mo, ha? Maghanap ka na pwedeng pangdagdag para kumita! Aray! Alam mo, isa ka pa. Reklamo. Bakit ka nagre-reklamo? Yan talagang makati, di magtiis ka. Kasi naman maging kalbaryo yun ang buhay mo. Reklamo. Eh, kahit wala naman pong may gawin eh. Basta-basta lang po tumutubo yung mga sugat na yan. Palibasa ko kasi hindi niyo po maintindihan eh. Kaya ganyan po kayo magsalita. Jonas! Jonas! Dodong! Jonas! Saan ka punta?